Nahulog yan. Anong gagawin natin? Ayun po, lollipop. Ganito. Pag gumawa ka ng homework, makakakuha ka ulit ng lollipop. Gusto mo ba yon? Tomorrow na lang ulit, okay? Don't cry. Tama na. Binigyan ka naman ni Mami, nakatikim ka naman eh, no? Nahulog lang. Maliit na lang yon. Gusto ko naman big mama eh. Okay lang yun. Big man. Big one tomorrow. Okay? Okay. Okay, love you. Be! Ano to? Ano man yan? Ayan! Ayan! Anong ayan? Ano yan? Sabi mo, ilagay ko yung manok sa sink. Oh! Tapos maglagay na din ako ng tubig. Oh! Ayan! B, pahinga ng tubig, B. Ah, sige, sige. Okay ka lang? Tubig? Wait lang. Ito, tubig. Oh. Ah, inumin na. Damhin, yakap ko. Alis ka na naman. Hindi ka nagpapaalam. Sige ka. Pag umalis ka, alis din ako. Napaalam ako kanina, di ba? I believe my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we Why don't we? just play pretend? Like we're not scared of what is coming next. We're scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask, Wala naman ako sinasabi. all I ask is if this is my last night with you. Uy! Last night. Hold me like I'm more than just a friend. Uy, asawa kita. Give Ano me a sinasabi mo? memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. Eh, lovers naman tayo. It matters how this ends. Cause what if I ever love again? Alis ka pa? Eh, paano maluluto yung ano dyan? Kung di ako alam. Para nasa corporate ako, para hindi nyo tatanungin at hindi nyo uusisain kung paano ako gumastos ng pera ko. Kaya nga po ako nag-artista kasi gusto ko pong yumaman at hindi ko na parang hindi ko na isiping, Monday pala ngayon. Kailangan ko na naman magbayad. I mean, naaapektuhan po ako sa ekonomiya. Ang pinaka naaapektuhan po kaming mga middle class. Dahil kapag walang kunyari, ang class A, kapag mahal ang gas, dead ma. Pag mahal ang bilihin, dead ma. Kakain kami ng steak. Ang mga class C, D, E, pag walang pang steak, edi mag-burger steak sa Jollibee. Pag walang mag-burger steak sa Jollibee, edi kumain doon sa palengke na kasya sa ating pong pamilya. Kaming mga, hindi namin pwedeng sabihin yon. Kaming mga middle class. Relax. Kaming mga middle class ang sumasalo dahil sa mga kabobohan ninyo sa eleksyon. At wala kaming ayuda. Imaginein mo, back in 2000,
17, nagkaroon ng hydrocephalus yung nanay ko. Kailangan kong pumila sa PAGCOR, hindi ko makakalimutan yung PCSO, DSWD, sa tapat ng Congress, sa Batasan. Pumila ako as early as 4:30 kasi 100 lang daw yung ticket para mabigyan ng guarantee letter. Pagdating ko pa doon, unang attempt ko, hindi ako binigyan dahil daw maputi ako at Liu daw ang apelido ko. Eh, wala kaming pera! Saka nga, may hydrocephalus nga yung nanay ko. So, kailangan ko nga ng tulong ng gobyerno. Tapos, hindi kami makasali sa mga 4-piece, sa mga bigay, kung anumang klaseng ayuda yan. Kasi kailangan 10,000 below. Eh, ang minimum nga 20. So, anong gagawin namin? 'Di ba? Wala nga ni. Ako, Ian, Pags, di ako nakikipagbiroan sa'yo dahil kapag ikaw talagang pinahanap kita dyan at wala ka, tapay, bablock kita. Hayop. Ha. Saka sa lahat ng nanonood, masama talaga po ang ugali ko. Masama lang po ang ugali ko kapag masama rin ang pinapakita ng tao sa akin. Okay. Wala po ako sa traffic at hindi po ako nagdadrive. Huwag niyo po akong ipaban dito. Okay. Ayan o, nakastop o. Nakita nyo? Pula o. Binibrakes ko o. Nakaparking lang ako o. Hindi ako stranded. Nagpipickleball ako. Kaso wala na. Pawis na ako. So, tapos na ako. Tawag dito. Ano nga yung sinasabi ko? Tapos ka na. Where was I? Nasaan mo nga ako? Anong pinag-uusapan natin? Nalito kasi ako sa nagpapapunta sa iyo sa ano eh. Nawala tuloy yung thought ko. Kayo mga nanonood, alam ko na. Masama po ang ugali ko. Pag masama lang po ang pinapakita ng tao sa akin. At saka siguro, depende sa mga bad days. Kaya hindi ko maintindihan kung anong kulto ang nagpapasimuno ng pambabash nyo kay Vien. Kung makilala niyo yan sa personal, ayaw ko i-justify na dahil Cavitenya, matapang. Pero siguro isa na yon. Pero, napakabait pong tao niyan. Pag kami pinagdikit niyan, sa totoo lang, mas masama po ang ugali ko. Okay? Ngayon, may mga nakikita ako, event sa SM Muntinlupa, kumuha si Juni, tapos, ay, Vian, ang ganda mo, ginanitohan, takbo doon, sa event, ang sungit na agad. Talaga ba? Kasi, siguro, ito ay para lang to sa lahat ng Team Payaman. Hindi kasi sila tumawid ng showbiz. Yan ang una niyong titingnan. Ang tumawid lang ng showbiz sa amin ay si Yo, si Dudut, ako. Siguro nagkaroon sila ng back in the days, si Kong nasa Quezon the Movie, mga ganyan lang. Pero yung galawan in and out sa showbiz, hindi nila alam yan. Hindi nila alam ang rule na bumati ka sa mga veterano. Sa lahat. Mag-hello ka kahit hindi ka pansinin, mag-hello ka. Hindi nila alam yan. Hindi nila alam na we're paid to wait. Ang call time mo 5 a.m., ang pack up mo 7 a.m. Hindi plus 2 the next day.
dati yun nung wala pang Eddie Garcia. 26 hours for what? For 3 to 4 sequences? We really paid to wait. Hindi nila alam yan. Hindi nila alam yung mga, kasi sa totoo lang, kilala ako ni Sir Glenn. Pagka siguro nasa kami, hello, kamusta? Kahit hindi ko naman kilala. Ang isa lang talaga, para akong aso Ako, I'm speaking for myself. Para akong aso, wag mo lang akong guluhin pag kumakain ako. Yun lang. Pero the rest, kahit siguro papunta na akong CR, ihi ako talagang dahil baka i-reddit mo ko na ang sungit mo naman, ay pinagbibigyan ko. Ang isa sa personal rule ko, yung taong yan, as long as kaya ng oras ko at wala naman akong shoot, hindi ako nagmamadali, hindi ako natatae, pagbibigyan kita because maybe this is the first and last time that we'll meet. Yan ang personal ko na rule sa mga nagpapapicture. Ang isa namin ding iniiwasan ay kasi na-experience na namin pagalitan ng mall guards at mall admin just because we wanted to go to the mall as one of their customers. At may nagpa-picture, tumigil, dinumog, nagkagulo yung mall. Nagalit sa amin ang mall admin. Next time po, pagka pumunta po kayo, heads upan nyo po kami, ito po ang number namin. Why do we have to do that? Pag may kasama namang guard, ang comment niya naman, ay feeling sikat. At saka sino ba yan? Di ko naman kilala yan. Feel naman niya. Saan kami lulugar? Sige nga, saan kami lulugar? Hindi nyo alam kasi pinapagalitan kami ng mga mall. Kaya ang mall na lang namin, hindi ATC, Rockwell. Hindi Rockwell, SM Ora dun sa taas dahil ang SM Ora, pag the more na bumababa ka, the more na talagang nararamdaman mong nasa masa ka. Kasi lahat ng fast food nandun sa basement, hindi mo dapat maamoy. Lahat ng mga nasa taas na. 'Di ba? So, saan kami lulugar? Ngayon, hindi naman tinanggi ng tao na nagparetoke siya because that would make her feel more confident. Ako, nagpapayat ako because that would make me feel more confident, tataas ang self-esteem ko. Hindi naman namin tinago. Kasi alam mo ang mga artista, nagpaparetoke yan ng Holy Week at Christmas kasi mahaba, hindi sila makikita para pagbalik, hilom. Tapos ibabanat nyo doon sa tao na kung hindi ka naman nagparetoke, hindi ka naman gaganda, hindi naman niya tinatanggi. 'Di ba? At saka, ang isa na hindi ko talaga maiintindihan hindi ko maiintindihan kasi hindi pa ako ganun. Hindi pa ako nanay. Okay? Yang mga yan, nung mga single yung mga yan, si V, si Pat, si Vien, sino man, iba ang galawan nila. But you guys have to understand because they have children. And children are vulnerable sa sakit, sa hindi mo pwedeng hawakan, alam mo yon, gets ko naman na sasabihin nyo, ay ba't nila ina-upload? Sana hindi nyo in-upload para hindi namin kilala. 'Di ba? Sana hindi kayo nanood, nangingialam kayo eh. So, it's an event for children because it's a launching of Tiny Buds. Ang daming bata doon. Siyempre, bilang nanay, ang utak mo nandoon sa anak mo. 'Di ba? Kaya pagka may isang issue about our public figures, public property, I don't think so. Pero, bilang ginagaya ko siya, ang isa sa mga, kasi depende yun depende kasi yun sa pananaw Ako nga, hindi ako pwedeng mag-speak on their behalf. It's on my behalf lang.
ang isa sa naalala kong interview ni Chris, kung tayo mga normal na tao, we dedicate 3 hours in the airport, siya 5. Because, alam niya na may magpapapicture sa akin. Hindi sa mataas ang ere ko, pero alam ko na may mga magpapapicture sa akin. So, anong gagawin ko? Punta ako ng maaga, 5 hours before my flight, and accommodate everyone who wants to take photos with me, who want to have a little chat. 'Di ba? Lahat yan. Because ang sabi daw ng nanay niya, kung wala naman sila, wala ka. Totoo naman po. Okay. Yun din ang pananaw ko. Pero, hindi naman nag-a-apply yan sa lahat. 'Di ba? Meron pa, nasa fast food si Zainab. Kakain nga ni sa Jollibee. Alam niya na ang mangyayari, dudumugin siya. Maaga ang heads up niya. Pasensya na po kakain lang po kami. Wala po munang pictures Upo. Anong masama doon? Anong masama doon? Kasi alam mo, I think people, since they see us all over the internet, may ganong feeling. Kasi ako nga, may ganon akong feeling May mga na-add na ako sa Facebook, lalo na nung pandemic, na nung nagkita kami, first meet namin, akala ko hindi namin unang kita kasi yung familiarity nandoon na Yung familiarity dahil nakikita mo siya sa Facebook, dahil nakakausap mo siya, feeling mo close na kayo. So siguro ganun yung mga nafe-feel ng fans. At kapag nag-real talk kami na parang, sandali lang po, isa-isa lang po Or may mga times talaga na I'm saving my voice kasi ang puhunan ko po kahit hindi ako singer, ay voice. 'Di ba? Na ako ay kumikita sa boses ko, sa panggagaya ko kay Chris. Hindi ko masyadong ginagamit. Kaya accommodate ko ang pictures pero ang video greet wag naman na sana. May mga video lang Kung suntukin kaya kita. 'Di ba? So, ano 'yon? Talagang ang mga tao iba-iba talaga. Sabi nga nila, tsaka guys, napapagod din sila. Gusto niyo bang ginugulo ng tired? True. Alam ko yan sino. Kasi di ba pagkasama ko yung mga bagets na friends ko. Minsan pag kumakain, parang ako pa yung masungit. Kasi nga, parang akin lang, yun yung time na kakain Parang pwede naman mag-picture after. Pwede naman. At saka si G. Marie, sabi mo hindi mo kilala si Sir Glenn. Lagot ka. Kilala mo pala siya as Dr. Glenn. Tawag niya sa akin Doc Glenn. Hi Doc. Pag nadadaanan niya ako. Lagot ka, G. Marie. Next sem daw wala ka ng loads. Ibibigay na daw kay, sa banggit mo, Crazy Achino? Lagot. Ayan. Naku. Titingnan natin kung mabibigyan ka next Hindi naman ako boss niyan. Hindi naman ako boss. Wak. Hello po. Magpakita ka. Good evening po. Kakaano ko lang po. Wait lang. Ay, ang ganda-ganda. Oy, G. Marie, I'd just like to say thank you because minessage ako ng supplier mo ng mga pants. And then I ordered 5 pants from him ba siya or her? Lalaki po ata siya. Okay, I ordered 5 pants from him. Grabe, talagang obsessed po kayo dun sa pants. Sige, bawiin ko na lang. No, kasi ang ganda at saka support local business at saka lahat yun ay made to order. So ginagawa niya pag o-order ka. So sabi nga niya, ang heads up niya sa akin, hindi po yan actual na parehong-pareho pero I'll make sure na mas gagandahan ko pa po. Kasi kung hindi niya ginandahan, ibabalik ko sa Nueva Ecija lahat ng mga pants. Okay? Diyos ko, tawa ako. Ang ganda kasi. Alam mo, grabe. Saan kayo nag-meet? Nag-meet kami sa isang podcast.
Nabuta ko po siya. Nagulat po talaga ako. Na-starstruck ako ng heart. Sabi ko, hala, si Tita Chrissy. Ay, nawala si Tita Chrissy. Ay, ito pala. Kakapanood ko pala kay Tita Chrissy doon sa Yulol. Sabi, kaya tawang-tawa ako nung nakita po kita. Pumunta na yan sa Totoo ba? Bolso eh. Totoo. Ako nga ang idol kita. I'm a fan. Sino, kailan ka nga nasa Bolso? Wala pa akong bulso. Hindi, anong year ka pumunta sa Bolso? 2024 yata. Ooh. Ando ka na ba noon? 2025 po ako. 2024 nasa ano ako noon? Nasaan ba ako noon? UST yata, 2024. May unit pa ba si Jay Marie? Yan ang tanong. Malalaman natin yan. Sa magbabalik na ang Chris at Bimbi. Wait, sa pulso ba? Wait, kasi sorry given na ang layo ng UST Legazpi, so we're only required, weekly pa rin, pero we're only required to fly there every midterm and finals. So sa bulso ba, lahat ba doon ay face-to-face na? Yes. Opo. Ay, sige. Hindi na ako kukuha ng units. Kasi nga, ito nga nag-i-invite sa akin na Beda Alabang at saka CSB Manila. Hindi ko pa nga mapagbigyan kasi nga, face-to-face. So, parang medyo hesitant ako. Oh. Yun. Ano ang tinuturo mo, G. Marie? Ano po, social sciences like gender and society, ganyan, history. So nasa general subjects ka? Yeah, GE. Apo. Oh, okay. Kay Tita Chrissy. Ako, sa major na ako. Performance media. Sa mga com arts. Com arts. From doon sa Intramuros hanggang dito sa UST, performance media lang ang tinuturo ko. Meron pa akong kwento. Kasi ang tawag daw sa position ko ay Special Lecturer 1. May mga ganun. At ang sahod, mas malaki ang sahod ko sa UST. Doon sa Intramuros, the school whose name should not be mentioned. Doon sa Intramuros, kakapiranggot, like parang awa na lang talaga. Panggas at tol ko lang talaga. So, ngayon, sabi ko, punta ako sa HR. Atribita ako Sabi ko, ma'am, special lecturer 1 lang po ba talaga ako? Opo, yun po ang sabi. Bakit? Like, hindi naman sa sabi ko, 2023, so that was, I have 6 years of experience. Kasi diba dalawa lang yan. Pag magtuturo ka, either you have masteral or practitioner. So, yung practitioner medyo ayaw din nila pero at least, 'di ba, alam mo yung tinuturo mo. So, ngayon, sabi ko, mababago po ba 'yun? Kasi parang liit naman po ng sweldo. Ito po, meron po kaming papel. Tsaka niyo po lahat ng mga mag-a-apply sa inyo, tapos balik niyo po sa amin, baka pwede nating ibahin yung designation. Okay, so punta ko doon. Sabi ko, units in nakatapos ng masters o may units? Wala. Nakapag-dissertation? Wala. Nakapag ng publish ng book, nakapagbigay ng mga seminar na ganito. Hanggang back to back yun Doon ako sinampal ng katotohanan na kahit na ang dami kong nagawa sa content creation world, tae lang ako sa academe. Grabe. As in like, okay, sige, tanggapin ko na tong special lecture 1. Kaya sabi ko, pag mag-aaral man ulit ako, kukunin ko na ay law para wala nang masters, rectam juris doctor. Diba? Actually, mahigpit na ngayon sa academe. Dati kasi parang
let's say, kunwari na MA graduate or with, let's say, With 10 books. years of practice, ganyan. Pero ngayon kasi, parang dahil nga lahat ay, well, ang dami kasing mga bagong mga policy, tsaka mahigpit kasi si Chet. So parang, alam mo yun, ang priority talaga nila is yung mga merong degree. Pwede, ang higpitan nila yung mga tumatakbo. Hindi yung mga nagtuturo. Sa totoo. Diba? Kasi itong mga nagtuturo, nag-i-impart yan ng mga knowledge at wisdom sa mga estudyante. Kayo, gagawa na nga lang kayo ng batas na kapaki-pakinabang sa mamamayang Pilipino. Hindi nyo pa magawa. You know what? May one time, I went to QC, minit ko si Barbie, tapos wala akong dalang sasakyan. It's because pumunta kami nila V sa QC, tas may isa pa akong event sa QC, umuwi na sila. So sabi ni Barbie, yung classmate ko, paano ka uwi ng Parañaque? Sis, I'm so excited. Bakit? Magbabas ako or MRT ako. Bakit? Gusto ko lang ulit maramdaman na lagpas 10 PM na, wala na palang MRT. Award. Nag-NDRRMC. Kaya feeling ko na wala din siya. Hinayda Kaya ka na wala, din. no? May warning. NDRRMC eh. Sabay-sabay na naman tayong kinarat ng NDRRMC na yan eh. Okay. So, lagpas 11 na, I didn't know kasi hello, in other countries that I've been to, hanggang 12, di ba? Para lang ma-accommodate lahat ng mga commuters at mamamayang Singaporean, di ba? So, ending, in short, nasarahan ako ng MRT. So, ngayon, naglakad kami from, kung familiar kayo sa Cafe Ru, sa May Morato, naglakad kami hanggang GMA Kamuning. Kasi, walang dumadaan doon na tricycle o ano, may tricycle pero special, ganyan. So sabi ko, lakarin natin, magkwentuhan tayo. Ang layo talaga. Sabi ko, iwan mo na ako dito. Sabi ni Barbie, hindi nahatid na kita. Kailangan natin tumawid. Sabi ko, hindi nga, pasout ako. Akala ko, buti na lang di niya ako iniwan. Kasi kung hindi doon sa McDonald's sa may labas ng bandang ABS, sa GMA ako mag-aabang kasi ang huli ko pang naalala, doon ako sumasakay. Lahat pala ng bus, nasa gitna na. Totoo. Thank you naman at organized na, pero sana merong heads up, 'di ba? At wala nang diretsong Alabang, Bikutan, Sukat. So kailangan mo palang bumaba ng Ayala at sa Ayala ay sasakay ka na naman ng panibagong bus. Grabe po. Grabe ang hassle. So parang in the next 10 years ulit ako magko-commute. Okay. Kaya sobrang bilib ako sa lahat ng nagko-commute. Hindi ko pa nakabutan yung MRT noon na. At siguro, dahil gusto kong anong tawag doon? Anong term doon? Dahil gusto kong nasa dulo ng dila ko, kunin nyo nga. Kumbaga, gusto kong ma-experience yung karanasan ng pagko-commute because the last time na nag-commute ako was 8 years ago yata. Ma-immerse, tama. Gusto kong ma-immerse. Galing talaga ni Ella, oh. Sana, yun din, ang nakikita mo yung si Banana at si Mon, ang bababa ng mga vocabulary nyo. Kasi, experience lang yun na nasuggest nyo sa akin. Hindi man lang Ayun, nag-NDRR. Ayok. Ay, tsaka doon si Tita Chrissy. Kaya kami nawawala. Sabi ko, Sir Glenn, eto si Banana at si Mon, ang bababa ng vocabulary nyo because experience lang ang nasuggest ninyo. Guys, read a book. Okay? Read a book. Para lumawak ang vocabularies ninyo.
Ako nakalimutan ko lang, pero yun yung naiisip ko. Immerse. Okay? Hindi yung nanonood kayo ng mga Chinese drama na AI. Okay? Magbasa kayo ng libro. Begin again, it ends with us. 'Di ba? Bago nyo panoorin yung movie, basahin nyo yung libro because don't judge the book by its movie. Okay. Also, ano nga yung sinasabi ko? Dapat mag-immerse yung mga politiko because ako, I'm lucky and I'm blessed enough that I have a car. That I'm here right now in Santa Rosa. At nakuha ko lang siya ng 30 minutes. Pero kung from Alabang to Santa Rosa, I doubt kung makakapunta ako dito in 30 minutes. At ano bang kailangan ko pang pagdaanan, 'di ba? So, kailangan nating kailangan ma-immerse ng mga public servants natin. And guys, ang isa sa mga i-goal ninyo, pero wag nyo namang i-goal to pag wala kayong pera. Maliban sa magtrabaho at mag-ipon, magbakasyon at lumipad ng ibang bansa. Dahil doon nyo makikita kung gaano ka-progressive ang ibang bansa. Pero sinasabi ko naman, wag naman kayo mag-travel kung yan naman magdudulot sa inyo ng patong-patong na utang. Dahil ako, hindi rin ako talaga bilib sa mga utang na yan. Ang utang lang na ginawa ko ay auto loan. Okay? Natapos na. At credit card. Congrats! Considered credit card ay utang. Pero uutang ako para saan? Para sa mga kaluhuan ko? No. Okay? Pwede ba? Wala na tayong matinong gobyerno. So, bigyan nyo naman ng financial freedom yung mga sarili ninyo. Anyway, doon yung makikita na iba ang, imagine mo, in all parts of Singapore, even though Singapore is as big as QC only, in all parts of Singapore, you can, it's accessible by train. Kung may kakapiranggot lang, ilalakarin mo na lang. Pero lahat ng maiisip mo na puntahan, dugtong-dugtong ang train. Sige nga, kung ikaw ay nakatira sa Sampaloc at gusto mong pumunta ng UP Los Baños, ilang sakay yun? 6? 7? Sige nga. Sobrang Diba? I-connect ninyo. Okay? I-connect ng gobyerno at makikita nila gaano ka hirap ang buhay ng mga commuters. O diba, dito sa Singapore basta may MRT makakauwi ka. Umabot ako diyan because nagstay ako sa Singapore sa dulo na yung tinatawag na nila na LRT. Tuloy-tuloy lang, nakatatlong kulay naman ako ng train, pero hindi ako bumaba. I mean, bumaba ako ng train, pero hindi ako bumaba ng platform na talagang lalabas ako ng station. So, ang galing, 'di ba? Yung mga LRT areas na yun are residential areas na malayo na talaga sa Sentosa, malayo na sa Merlion. Kasi nga, yung pinagstayan ko parang kondo, pabahay ng gobyerno. 'Di ba? Ganon din sa Australia. Sa Australia nga, computed nila kung anong oras mismo darating yung train. So, ibig sabihin, kunwari na, pupunta ako sa, let's say, sa city, kailangan nandun ako ng 10:30. So, titingnan mo lang yung estasyon kung anong oras yung dating ng train papuntang city. So, hindi mo kailangang maghantay talaga or baka may masiraan or whatsoever. Makikita mo sa screen. And they know kapag ka madedelay ito, may kasunod na train, ganyan. So, you know, that simple act of not giving us a good transport system is an act of robbing us. Diba? Ninanakawan tayo. Pag ganun lang. Tapos buti kung iisipin mo lang, yung maanghit ng mga katabi mo. Ang iisipin mo pa dito kung saan ka tatawid. Pag umulan pa, lulusong ka sa baha.
Not to mention, iisipin mo pa yung mga kinang-inang mga hold-upper at snatcher. So, lahat ng problema nasa commuters na. At yes, sila ang nagsasuffer. Silang mga minimum wage. Okay. So, explore the countries. And if you want to be the change, ako kasi, ang sabi ko, Sorry. I'll be the change from the inside. Wait lang naman. Kinabahan ako sa'yo. Wait lang naman. Nakakalat. Ang Wait lang po. ingay Sorry naman po. ni Sir G. Sorry po. Oo, G. Marie. Hindi, charot. So, kaya ako din ako taray naman, may pailaw. Grabe naman. May So, paming light. Oo nga kasi yung katapat ko nagbukas na ng Ako, sabi ko, I want to change the system from the inside. Hindi madali because hindi naman lahat ng mga nasa loob pare-pareho ng mindset katulad ko. Pero okay na yan. Naalala ko yung tito ni JP Pardo, sabi sa akin ay okay lang yan. If you want to change it from the inside, okay lang yan. Kahit ikaw lang ang may gusto ng good governance dyan, because pag nawala ka, mas lalong masisira ang sistema. Okay na yun na you are the candle, you are the light in a dark room. At least little by little, may moral ka, may hindi ka gustong pirmahan. 'Di ba? Kung matuloy ang programa, proyekto, anong wala kang pirma, okay lang. Natuloy, against ka doon, okay lang. Because, 'di ba? Ang mahalaga, nakakatulog ka, hindi ka ginugulo ng konsensya mo, yung moral mo. And I am very happy na ang mga kaibigan ko hindi rin nang-tolerate sa akin just because I am their friend. Marami akong mga kaibigan na pag nalaman ko talaga na isa sa mga nangungurakot na yan, kami pa ang mag-e-expose sa'yo. So, sana may mga ganun din kayong mga kaibigan sa 225 million nating mga... Meron na naman bang NDRRMC? Kaya siya nawala. Kala ko may NDRRMC na naman. Meron sa akin. Sa amin wala. Kaloka. At sa mga gustong mag-serbisyo publiko, huwag niyo naman siyang gawing bread and butter. Okay? Kasi Pakiulit po, pakiulit. sa lahat ng mga gustong pumasok sa serbisyo publiko, hindi ko kayo pinipigilan, pero huwag niyo naman po siyang gawing bread and butter. I'm speaking from my own experience, because if I'm not given the chance to be re-elected this November, kung tuloy man ang eleksyon, dead na. Kasi pinami akong trabaho. Okay lang yun na you work and you serve the public, and then I am a content creator, okay lang. Ang isang di ko makakalimutan, sabi ni Aiko during the 2025 filing, sa mga kapwa ko artista na gusto pong maglingkod, okay lang naman, pero make sure alam niyo naman po ang ginagawa ninyo. Sana po hindi dahil artista tayo at may advantage tayo, pasukin na natin to. Kung tungkol yan sa legislative at legislation at paggawa ng batas, sana may alam ka, hindi ka lang seconder. Yan ang tawag namin dyan mga kagawad na seconder. I second the motion. 'Di ba? Hindi nyo alam yung mga proper etiquettes, yung mga proper jargons sa pagsisession, 'di ba? So, okay lang. Hindi ako against sa mga kasi nandun ako 'Di ba? Apaka-ipokrito ko naman. Kung talagang passion niya at may call kayo, may tawag kayo sa public service, go. Huwag niyo lang pababayaan. Kaya ako, yan ang isa sa mga hindi ko matanggap na, lang yan Hindi nga yan na nagpapakita sa barangay. Ulol ba kayo? Hindi ko na alam paano ko hahatiin yung oras ko na meron akong mga
events na, saan ka galing? Galing akong barangay. Nag-make up akong mabilisan, tumakbo ko sa event. Para lang makapunta. Para lang hindi sabihin na hindi ako nagpapakita sa barangay. Session, naka-live kami palagi. From every Wednesday, 8 to 12 noon. 7:30 a.m. nagpa-flag racing kami. Every Monday. 'Di ba? At ilang burol ang pinupuntahan ko. Diyos ko, nalaman ko na lahat ng mga ng mga dahilan kung bakit namatay lahat ng mga constituents ko. So, huwag niyo siyang gawing ano. Ako sabi ko, kung ano na lang ibigay, if it's God's will na hindi ako manalo this November, okay. Meron tayong fallback. Meron tayong mga mapupuntahan. Pero, hindi yung parang, pagka nandito ka na alam mo yun, parang, ayoko nang umalis dito kasi dito ang pera, dito. Alam mo yun. So, totoo lang, kung wala kayong ginagawang kabalbalan, walang pera. Diba? Walang pera. Tsaka baka, kung mo manalo, thank you. Thank you, Lord. Thank you, mga kabarangay. Diba? Nagtitiwala kayo. Also, yung hindi ko pala nasabi, ay yung sikat na phrase, kanina kasi pinutol ako, yung familiarity breeds contempt. Yung sinasabi ko na parang feeling ng mga fans kilala na nila kami, 'di ba? 'Di ba nawawala yung nawawala yung boundaries, nawawala yung respeto natin sa mga tao. Yung mga taong yan, even though they're public figures, may nararamdaman din naman sila. So, yun. Tsaka, mahirap talaga, pinasok natin to. Pero iniisip ko kung ako ay empleyadong 8 to 5, sa tingin ko may iba rin naman akong problemang kinakaharap ngayon, siguro yung office mate kong chismosa or yung HR na hindi binagbibigyan yung leave ko. So, hindi talaga nauubos yung So, okay na sigurong ganito na lang ang problema ko. Dahil pinasok ko naman to. Ginusto mo yan. Salamat. Mukhang may mga nanonood sa ating constituents ko. At sabi ko, parang 1 minute lang akong papasok dito. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo ako mapipigilan magsalita. Kaya pag may mga hosting ko, at sabi 30 minutes lang daw, no. Hindi ko mapapangako yan. Yung 1 minute nga di ba? Ayun. Siguro it's time for me to go. I have a meeting to attend to. Maraming salamat, Chino. Natuwa ang mga tao. Salamat. Ang dami ko ding natutunan Yes. sa mga sinabi mo. Para kang nag-podcast dito. At yung mga At estudyante kung gusto ko. nyong, kung lang may time kayo ito yung inside joke namin, pero totoo to. Kung gusto nyo malaman lahat ng mga tungkol sa akin at yung mga pananaw ko, may isa akong podcast na parang naikwento ko lahat doon. Kay Dog Brock. Search nyo DBTV. Delta DBTV. Bravo. Delta Bravo TV. Yes, DBTV. 3 hours yon na raw. Kaya kung may gusto kayong pakinggan, parang pag may mga bago nga akong podcast at may mga tinatanong, parang panoorin nyo na lang yung podcast ni Dog Brock kasi andun lahat Napagod ako pero nandun lahat. Hi Drew, parang nakita ko si Drew. Yes, Drew. Sana naman masaya ang puso ni Ella dahil pag hindi yan masaya, tinang ko nga si Drew. Kumakanta yan. Wala namang post, paano ko makikita ang mukha ni Drew? Napakasipag ni Kagawad sa Don Bosco. Salamat, Blaster. Dahil dyan, may ayuda ka. Charot, wala kami ayuda. Ayun. Hi, Kepi Jane. Hello sa mga estudyante kong mga nanood. Anyway, Chino, maraming salamat. Mag-ingat ka at sana kapag may time ka, pumasok ka lang dito. Nakatambay lang ako dito. Yes. Pero mas maganda kung kitain natin si Ella. Dami Yes. kong sa inyo. Yes. Ganda ng mga
Ano as JD? Juris Doctor? Ay, talaga, na-inspire kayo sa akin. Eh, gusto Maraming gusto ko nag-PM nga ng mga mag-law. estudyante. Sana maano ko yung law. Like parang, sana ma-fulfill ko yan. That's my dream. Ang maging maging attorney, di ba? Ganda nun. Yes. Okay, thank you, Sir Glenn. Salamat, Chino. O siya, goodbye. Sa lahat ng mga nanood, salamat. At maging matalino kayo sa 2028, mga Amen. Oo. O siya, goodbye. Naka-pink ako, naka-yellow siya. Oh. Sana alam niyo yung direction natin. Oo. Hindi tayo nag-usap. Please kayo eh. Okay, sige. Sige, bye-bye. Bye. Bye. Thank you.